Okay mga kapatid, bago tayo dumako sa pinaka-main update natin, ito muna, First Lady nagbingi-bingihan. Ay! Kahit sa screen, di kayang tumingin ng diretso si Madam First Lady kay Sara Duterte. Sabi ng ganun dito. Shoutout po sa nag-post, Attorney Rowena Guanzon. Ewan ko kung ito yung official pero parang hindi eh. Alam ko yung official ni Madam is Bing Guanzon, ano? Pero yan, sabi ng ganon, lari ka doon, natulala na lang. Lumutang, siguro hindi nila inaasahan na doon sa big screen, eh lilitaw po si BP Sara, no? Panoorin mo natin ito, ha? Okay? Play natin yan. Wala eh, lingon na lang siya ng lingon. Kung sino yung pwede niyang malingon, lilingunin niya eh, no? Hindi talaga, di niya kaya. Ganun ho siya kabiter mga kapatid. Kasi nga eh, wala eh, hindi nila kaya si BP Sara eh. O, tuloy muna tayo. Bisi-bisi yan. Ay, naulit na mga kapatid. Ano, tigil na natin. Ayun nga, no, ganun ho talaga, no, kasi nga, magkakalaban na sila ngayon. Dati, halos yumakap sila kay BP Sara nung panahon po ng eleksyon. Pero ngayon, di ba? Pero ngayon, kala mo, wala nasa kanila na yung kapangyarihan Kaya ginaganyan na lang nila si BP Sara. Ngayon tuloy, kapag may mga big screen, yan, nagugulat sila, no? Laki. Durog sila, no? Makibalita pa po tayo, mga kapatid. Ayan po, galing po ito sa BOBPH, yan, mga kapatid, na inilabas po daw ng GMA News. Malacanang raise question over the result. Wow! Palas question SWS result showing BP Sara high ratings, Marcos negative score. Lagi naman negative, sir. Kayo naman, no? Ang hirap kasi sa kanila, no, sa mga taga-kabila, mga bayaran, mga mangmang, mga sama-sama silang mga makikitid ng pag-iisip. Hindi sa makitid sa totoo lang. Ano sila matatalino sila pero ginagamit nila sa ganung paraan. Di ba? Ngayon, bakit kailangan yung questionin? Negative 3 naman Malamig naman. Kapag hindi pumapabor sa kanila, kailangan nilang questionin o kaya kontrahin. Hindi, maka Duterte yan. Ang GMA News, minsan, nakikita ko ang mga balita nila, sa aking pananaw lamang, halos kadalasan pumapabor sa sa administrasyon kay BBM. Pero minsan may mga pitik na ganito. No? May mga pitik na alam mo na medyo nilabas naman ng SWS so wala rin silang kasalanan. Ngayon ko-questionin nila. Yan ang hirap kasi hindi kayo mga open-minded. Ngayon, sinasabi sino ba to? Si Auntie Claire na yung Pilipinas daw pabangon ng pabangon na. Nagtitiwala na raw, unti-unti nang bumabalik yung tiwala. Negative nga Ang hirap kasi sa inyo, sarado ang mga utak ninyo, sarado ang mga isip ninyo. Gusto nyo, kailangan puro positive lang ang mapakinggan ninyo kahit positive naman talaga. Sabi ni Ma'am Marcos, Senator Marcos, di ba? Sabi niya, yung kapatid daw niya, adik-adik. No? Nagtataka lang ako, sinabi ng kapatid niya, adik-adik, di ba malaking kahihiyan yon, di ba? Bakit hindi niya kasuhan ng super libel case itong si kapatid, si ate niya, si manang niya? Pero, yung mga maliliit, nasasabihin, may sakit, may cancer daw si PBBM, ganyan-ganyan, baka yun patulan nila, no? Pero pag yung Madam Amy nagsabi ng kapatid daw niya ay adik, yun ang hinihintay ko. Hinihintay ko na magkaso sila doon kay Madam Amy. Alam mo, iniisip ko naman kung bakit hindi makasuhan si Madam Amy bukod sa kapatid, Kasi siguro pagdating po ng hearing,
kailangan talagang magpa-hair follicle test ni PBBM pagdating po ng pagkakataon na magpapatunay, no? Sige, kung talagang hindi ka nagdo-drugs, penge kami ng hair follicle test. Kaya siguro ganun, no, mga kapatid. Wala eh. Hair follicle test. Ayaw eh, no, mga kapatid. Okay, next news. Ito, pasadahan lang natin ng konti. Alam mo, naninibago ako kay Yorme. Love ko yan si Yorme nung mga una-una na, nung pangalawang mayor niya na ngayon. Kasi talagang bumabanat din siya eh. Kaso nung nag-usap na sila ni, sino ba yon, yung congressman, parang biglang hupa yung pagiging atake niya sa, no, sa mga kurakot, no? Pansin nyo, biglang atake. Tapos makikita natin na kasama niya na si PBBM at si First Lady. Ang galing. Anong nangyari? Biglang ganun, nagulat na lang ako. Hindi, ewan ko, tanong ko lang, ano na ba ang meron? Naambunan ba ang Maynila? Tanong lang po, pero love natin yan si Yorme. Yorme yan eh. Nagulat ako kasi nung unang labas niya ulit, no, pangalawang mayor niya, talagang bumabanat eh. Ngayon wala tayo, siguro baka wala tayong update. Hindi masyadong maingay. Pero pag bumanat yan sa administrasyon ngayon, malamang maingay na naman yan. Pero parang nagulat ako, biglang hupa eh. Parang katulad na rin siya ng mga tulpo na kaya lang yung mga barabarangay, mga mayor, mayor ba? O mga, basta yung mga kaya lang nila. Pero pagdating ng mga congressman o kaya may-ari ng mga, basta mga oligarko, yung sa PCSO, naalala nyo, no? Yun, wala na, tahimik na. O lalo ngayon, kay Tamba issue, dapat nag-iingay siya. Sayang ang pera ng Pilipinas. No, wala tayong nakitang ganun. Dapat managot dyan. Iimbestigahan yan. Ganun sa Rapi Tulfo in action eh. Pero ngayon wala na. Ngayon ito si Yorme, hinahanap ko rin. Kamusta na Yorme? What happened? Diba? At eto siguro hindi naman to AI. Hindi naman siguro to AI. Siguro nagkataon lang yung view. Medyo payat siya. Pero mataba talaga yan. Depende lang sa view ng camera. Si Saldi ko nga eh. Diba? Sinasabi AI. Kaya ito sa tingin ko, camera view lang to. Yan, sige. Basta ho, mga kapatid, Diyos na ho ang bahala. Diyos na ho ang bahala gagawa ng mga paraan para makita ho natin kung ano yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Nung sinabi niya, flood control, asa naman na yun? Ang dami pala, siya na mismo nagsasabi. Wala naman palang flood control sa mga lugar-lugar. Diba? Siya na mismo rin, galing. Wala palang flood control doon. O maraming ghost project. Tapos ang mananagot, sino? Sinong mga malalakas nyo nang nakita? Si Bong Revilla. Hindi nga natin alam kung scripted o hindi, etc. No? Pero managot dapat si Tamba kung sakasakaling siya ang may kasalanan. Hindi yung kung sino-sino lang. Hirap yun. Wala na akong naniniwala eh. Wala na, mahina na po ang Marcos ngayon dahil sa pinagagagawa nito. Pagkakataon na sana nila na ayusin pero hindi na maaayos magpakailanman dahil tumatak na po sa isipan nila na ang Marcos talaga ay magnanakaw. Sabi nila. Pero para sa akin, naniniwala ako sa nasabi ni Madam Amy. Addict talaga to. Ako, naniniwala ako. Addict to sa trabaho. Diba? Addict. Okay. Next na tayo mga kapatid ha. Ito naman galing sa Banateros. No? Expected po yan, sabi ng ganun. Sa paglala ng ranking ng Pilipinas sa korupsyon, Perception Index 11. Ito, nung February 11 lang to mga kapatid, di ba? O ano ba nakalagay dito? Gaano ba kakorap? Sabi ng ganun, inaasahan na umano ng Malacanang ang paglala ng ranking ng Pilipinas sa 2025 corruption. Perception Index ayon kay PCSO Claire Castro. Wow, ini-expect niya na pala, imbis na i-expect niya sana na aasenso tayo. Pero bakit noon parang sinasabi niyo umaasenso? Tapos ngayon expected niyo na ng ating Pilipinas kurap-kurap, no? Aniya, bunga raw ito ng mga investigasyon ng pinasimula ng Pangulong Ferdinand Marcos upang isiwalat ang mga natatago noon at linisin ang mga nangyari noong nakaraan. Puta, papunta na naman ng Duterte to. Hindi mo talaga, madam. Ikaw na ang pinaka-the best na spokesperson ng mga taong yan. No? Na addict, sabi ni Madam Amy. Okay, basahin pa natin yan. Kapitulo 1:3-4 ng Banateros. Giit ni Castro, expected talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. Wow! Kininahanap at apo. Naglilinis na ito. Makikita nila ang pagbabago para mas makita nila na
pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Transparency International, ipinakita ang umano'y paglala ng korupsyon sa Pilipinas matapos bumagsak na sa ika-120 mula sa ika-114 noong 2024 sa gitna ng malawakang anomalya sa flood control project. O ano, kasalanan ng Duterte? Gagi ang puta. Sinabi niyo may flood control tapos ngayon wala. Tapos isisi niyo sa Duterte. Talaga to, no? Sinabi niya ba talaga na ano? Na at least hindi pang una, at least pang ilan, no? Sa kahirapan ba 'yon? Ewan ko sa korupsyon. Matindi to, si Manang Claire. Tapos ano to, nagalit to. Nagalit to kasi sinabi ni Vice President VP Sara nating mahal na si ano daw, si PBBM at saka si Claire Castro sana magkatuluyan, pero Bisaya niyang sinabi yon. Nagalit siya, kinilig siya. Ay, kinilig. Nagalit. Alam naman niya po, may asawa si PBBM at may asawa din ako. Eh, problema nyo na yan, no? Iniinsulto lang po kayo pero hindi ibig sabihin totoo. Pero kung sa isip nyo, medyo kinikilig ko kayo, pero lang naman, pero kung kinikilig kayo, sige lang. Patuloy. Wala na, ito talaga ang pinakamatalinong PCSO. Yusek Claire Castro, pinaka the best na spokesperson to sa buong universe. No? Kung sino man umarang dito, talagang magaling. Attorney pa to, kaya bilib na bilib ako dito. Dito natin mapapatunayan na kahit mahihirap lamang tayo, basta mayroon tayong tamang pag-iisip, masaya na tayo. Biyaya na ng Diyos yan. Pero, kapag ikaw, mapera ka, ginagamit mo, o kaya alam mo nang pangit yung pamahalaan, pangit yung pamamalakad, tapos gusto mo pang kumampi dyan, walang katahimikan ang iyong puso't isipan, nadadamay paminsan ang iyong mga kamag-anak. May mga ganyan. Mas mabuti nga sabi nila yung tuyo o kaya pagkain ng konti. No, basta may katahimikan ng pag-iisip, yun po ang tunay na biyaya ng Panginoon. Kaysa marami kang pera, hindi ka naman magkanda o gaga sa mga ibinibintang sa'yo. Diba? Bahala ka. Ginusto niya yan eh. No? Ginusto niya yan. O total, nandito naman na tayo. Ito pa yung isa, no? Sa Banateros din galing. Sorry na lang sila na nanunuksong nagparinig si PCSO Yusek Claire Castro na umano'y mga dismayado sa desisyon ng Kamara na tuluyan ng i-dismiss ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos. Puti, kayo-kayo lang din naman yan eh. Kunwari, mag-aasap pa kayo ng impeachment tapos i-re-reject ninyo eh. Tapos para lang masabi na 1 year ban. Napanood na namin yan eh. Yung kay BP Sara, legit sa inyo. Nakakuha lang kayo ng idea kasi nga kay BP Sara na 1 year ban. Ngayon, gagawin nyo rin kasi nga merong mag-hain talagang impeachment na legit. Inuna nyo yung sa inyo para maitsapuera. Sabi, ewan ko kung totoo yun ha, yung narinig ko na ano ngayon kung sakaling inaakusa ang adik, ang Pangulo. Hindi naman daw nakakasagabal ata ng trabaho yun sa Pangulo. Hindi man ganoon ang pagkasabi para malapit sa katotohanan yung sinabi. Nakalimutan ko na kung sino nagsabi yun, pero taga-kongreso din yun eh, no? Papasok ko nga lang ng ibang kumpanya, nire-required nila na kailangan magpa-test ka, di ba? Drug test ka para malaman kung matino ka. Ngayon pa kaya itong presidente. Wala na ho sa tamang pag-iisip itong ating, hindi sa bumaba na tayo sa ating Pangulo o sa Presidente. Wala na ho sa tamang mga desisyon yung mga nangyayari ngayon. Totoo yun, huwag nyo nang minsan kasi ayaw nyo buksan yung isip ninyo eh. Basta Duterte, pangit yan. Mamamatay tao yan, mamamatay. Mga ganon, hanggang ganon na lang sarado ang kanilang pag-iisip. Ngayon, nagsama-sama sila, di ba? Kasi nga, gusto nilang pabagsakin si BP Sara do or die na eh. Di ba? Okay, mga kapatid, diretso na ho tayo. Kay Sharon, ano bang balita kay Sharon ngayon? Parang umiiyak na ba? Nasasaktan na ba? O nakikisabay lang sa hype? Ewan ko doon, anong nangyari doon kay Sharon Cuneta? Si Sharon Cuneta, hayaan nyo na lang yon. Huwag nyo nang pagpapansinin yon. Ano lang yon? Baka may moving ilalabas. Okay, dito na tayo mga kapatid. Balitang Pinoy TV. Ito po ang title ng ating panonoodin na top evidence nilabas na just in breaking news na tulala lahat
Lagot Mastermind, tinuro na anong meron dito. Balita ang Pinoy TV, nasa description yan. At ang magsasalita si Banat Bay. Alamin natin kung ano ang meron dito. Here we go. Meron ng ebidensyang unti-unting lumalabas na hindi po si Romualdez lamang ang mastermind, kung hindi mismong si Bongbong Marcos. Naku, Bakit hindi pa ba malinaw? Hindi pa ba malinaw? So, ibig sabihin, si President Tambaloslos, hindi pa siya. Yung alalay niyang, hindi, joke lang. Ang presidente nating si PBBM, pero kasi para sa akin, ang presidente si Romualdez. Si Romualdez naman kasi lagi hindi. O, diretsuhin na natin mga kapatid. Yung tatlong nasa taas, PBBM, Romualdez, tsaka si Saldico, yan ang sa tingin ko. Sa tingin ko lang naman, na talagang mga nasa top. Sila yung mga nangungunang nagnanakaw ng kaban ng bayan. Sa tingin ko lang ha, opinion ko lang yun. Sa tingin ko lang. Kasi maraming akusasyon na ito si BBBM, ito si ganito, ito sa ganyan. Ako, parang naniniwala na rin. Kasi nga, alam mo naman, sinabi ng ganun, siya ang pumirma, di ba? Tama ba ang rason na pumirma lang naman siya, hindi naman niya alam kung ano yung laman, hindi naman pwedeng ganun. Bobo ka ba na pinirmahan mo yun, hindi mo alam yung laman? Kumbaga, para kang pumirma na may kasulatan doon, nakukunin lahat ng kayamanan mo. Tapos pinirmahan mo, tapos nawala lahat ng kasalanan mo. Kasalanan mo. Nawala lahat ng kayamanan mo dahil pinirmahan mo na hindi mo malang binasa kung ano ang laman. Ganun lang ba yun? Walang kasalanan ng Pangulo? Sa mga nagsasabing walang kasalanan ng Pangulo, mangmang. Ay, para sa akin lang naman yun. Okay, diretso tayo. Konis, pasok dun sa kwento ninyo, yun lang ang iimbitahan ninyo. Yun lang ang akusahan ninyo, yung pasok lang sa kwento ninyo. Pero yung madadamay na si Romualdez, madadamay na si Bongbong Marcos, ayaw nyo nang imbitahan. Ano katarantaduhan niya, Lacson? Wala Sa tingin ko, baka pinoprotektahan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV! Mga kapatid, tuloy-tuloy na po natin ito. Yeah! Text message na tumanggap talaga ng kickback si Marcos. Naku po, lumalabas ngayong araw na ito, tsaka ng mga nakaraang araw. Ang lupit po talaga nga ng mga meron ng ebidensyang unti-unting lumalabas na hindi po si Romualdez lamang ang mastermind, kung hindi mismong si Bongbong Marcos. Naku po. Alam mo pag mga ganyang klaseng balita yan, pag may ebidensya, sana naman pakinggan at hindi lang basta-basta sasabihin na naman nung palingkera dun sa Malacanang na fake news yan. Kasi merong ebidensya na lumalabas At hindi po ito nanggagaling sa mga vlogger laang. Baka sabihin ninyo galing sa vlogger ito. Hindi po. Nanggaling po ito sa mga congressman din. At sila mismo nakakita. Marami po silang nakakita ng text message na yon. Naku, yari ka, huli ka. Gago! Pero meron nga tayong sinasabi, huli pero hindi kulong. Gago! Para yung mga jowa ninyong lagi nagpapalusot, di ba? Huli pero di kulong. Anyway, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yang issue na yan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan. Baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Kaya nga sabi ko din sa kanila, assurance ko sa pamilya Duterte, basta ang Banateros, Duterte lang. Duterte lang kami. Hindi kami saside sa kahit sinong putang inang vlogger na ginagamit lang ang pangalan ninyo. Gusto lang kumita, gusto lang mag-chismis, dahil lang alam nila magiging presidente si VP Sara Duterte, kaya pilit na dumidikit, at the same time, pinagkakaperahan. Kaya ang Banateros, Duterte lang. At yan, sinasabi ko hindi para magyabang Sinasabi ko sa inyo to para sabihin sa inyo mga kababayan ko. Kayo rin na naniniwala sa prinsipyo, pamamahala ni Pangulong Duterte, Duterte lang tayo. Stop listening to mga user-friendly, mga manggagamit na mga vloggers. Maniwala kayo, marami dyan. Kung chismoso lang ako Kung gusto nyo malaman, tanongin si Boss Dada. Yan, chismoso yan. Patuloy natin to Panoorin na natin to. Simula tayo. Bago pa ang aligasyong kapalitan umano siya ng text message ng Pangulo ukol sa kickback sa flood control projects, binanggit na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin ni dating Congressman Zaldico. Si Bersamin umano ang nagkumpirma kay Ko na utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Muling lumutan ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasagot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control project. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025, nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Alam mo, dito ka magtataka. Dito mo makukonfirm na itong si Soto at itong si Lacson, tuta talaga ni Marcos yan. Binanggit na yan ilang beses yung pangalan ni Yusek Bersamin. Anong ginawa ni Lacson? Wala. Hindi man lang pinatawag. Hindi man lang, alam mo yon, again, let's give the benefit of the doubt ito sa tao na ito. To be fair, okay, let's give the benefit of the doubt sa tao na ito. Pero ilang beses nang binanggit yan. Tang ina, Lacson, ba't hindi mo ipatawag yan sa Blue Ribbon? Ang dami mong pinapatawag na walang kwenta. Nakatakip pa mga lintik na muka. Eto, lantarang binabanggit ang paulit-ulit, ayaw mong ipatawag. Halatang pinagtatakpan ninyo si Marcos. Ilang araw lang yan bago ikaapat ang State of the Nation address ng Pangulo Mahiya naman kayo. Kaya ka rin. na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, idinawit ni dating Congressman Zaldico sa isang video sinoy Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Agoy! Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman anya sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Yon. Si Undersecretary Bersamin. Yun na lang ang palusot niya eh. Hindi, sinabi naman ginamit lang yung pangalan. Di ba? O ba't ka naniwala? Di ba? Kahit sinong matinong investigador, may utak na investigador, hindi porket sinabi nito, ginamit lang yung pangalan ko. Eto, inano. Si Revilla nga eh. Binanggit ni Bernardo. Inakusahan ni Bernardo. Ano ginagawa ninyo? Kinundina ninyo porket nilaglag yan. Porket yung mga anak hindi bumoto for impeachment ni VP Sara, nilaglag ninyo. Tapos, isipin nyo hindi nyo nga inimbitahan, hindi nyo inimbestigahan, pero nandun sa draft resolution ninyo, napakasuhan. Ito, binanggit ng ilang beses. Tapos, sinabi lang, hindi kasali yan, hindi, ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Bakit hindi nyo pinatawag? Sana man lang tinanong ninyo, inimbestigahan ninyo kung nagsisinungaling o hindi. To be fair, hindi yung kung ano is pasok dun sa kwento ninyo, yun lang ang iimbitahan ninyo. Yun lang ang akusahan ninyo, yung pasok lang sa kwento ninyo. Pero yung sa madadamay na si Romualdez, madadamay na si Bongbong Marcos, ayaw nyo nang imbitahan. Anong katarantaduhan niyan, Lacson? At si Education Undersecretary mo, Trajib Olaybar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan nga eh, naglahong parang parang bula eh. Hindi nyo inimbitahan. Yung tatlong nag-resign na sekretary na binanggit, bakit hindi nyo inimbitahan? Putang, inalokohan to eh. Pero hindi pa kanya ito sasagot o magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatandang Bersamin na sasagutin ng apo ang mga aligasyon sa takdang panahon. Dati na itinanggi ni Bersamin at Olaybar ang mga aligasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Di ba? O ito, panoorin nyo ito ha. Makikita ninyo yung a little bit story about this text message, di umano, allegedly, ni Bongbong Marcos mismo ha. Ni Bongbong Marcos. Text ni Bongbong Marcos. And joining us this morning is Caloocan 2nd District Representative Egay Eriza himself. Good morning, Congressman, and welcome to Morning Matters. Morning. Okay, Congressman, marami po tayong pag-uusapan this morning, but let's start with the supposed text messages between President Marcos and former Yusek Adrian Bersamin. You said, Kong, na nakita nyo ito personally, but tell us what exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Meron pinakitang number, ano to, smart, 0918, hindi ko lang matandaan kung ano yung mga kasunod na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Leguiste from the cell phone of Yusek Adrian Bersamin. So pinakita sa amin yung buo, medyo detalyado, which includes also text messages na hindi lang tungkol sa dito sa almost 8 billion, kundi meron ding mga ibang text messages tungkol sa ibang matters.
But could you confirm, Congressman, that this number is actually the President's cell phone number since yung nakita nyo lang po ay parang 0918? Hindi ko alam, number nga ito ng Presidente. Sasabi ko lang, medyo detailed talaga yung conversation between those two numbers. And according to Congressman Libiste, got hold of it because Yusek Bersamin went to his house to prepare an affidavit after Senator Lacson, chairman of the Blue Ribbon Committee, named the Bersamins as recipients of the Bernardo 8 billion kickback. So, natatakot sila na maging fall guy sila. So, gumawa sila ng affidavit doon sa bahay. Pinakita in one instance, pinakita ni Congressman Libiste yung CCTV footage nung pagdating ni Yusek Bersamin sa kanyang bahay sa Taal, Batangas. And I remember that Representative Tino also mentioned that there was even a supposed text message, Congressman, nung 2 billion peso delivery sa Nara residence. Is this the same address? Tak. Patay ka doon. Nara residence. Pang social yun. Pang lasyalayan yan. Tsaka Chineyan. Nara residence. Na tinutukoy din ni former Congressman Zaldico where he delivered sa bahay umano ng presidente doon sa Forbes Park na Nara Street din. Wala namang nabanggit na gano'n kasi Nara lang, nakalagay Nara. Okay. Parang ang instruction allegedly ng presidente ay to bring the 2 billion Nara. Yun lang, parang Nara. Then may binanggit na pangalan ko na hindi ko na matandaan. So, medyo detalyado talaga. Kaya nga sabi ko na nalulungkot ako dahil tinatay kagad ng Committee on Justice yung impeachment complaint against the President. Samantalang Ayan, isa pa yan. Maano sana maki-question sana, mahuhukay na may imbestigahan na, pinatay nila yung impeachment complaint. sa Rule 3, Section 5 ng aming impeachment rules, yung determination ng sufficiency in substance, dapat simple lang. Kung may allegations o may recital of facts, tapos kung may nexus ito dun sa isang impeachment offense. Meron naman, kaya lang pinatay kagad. So hindi nagkaroon ng pagkakataon na may presenta ng makabayan black yung kanilang ebidensya at hindi rin nagkaroon ng pagkakataon para madepensa ng ating pang. This effect is called. But in other words, Congressman, personally, would you say na kayo po ay convinced that these screenshots and ledgers and materials are legitimate at it's highly improbable that they were falsified? And do you think Congressman Levisa can actually vouch for the authenticity of these documents or would it still need further verification? Well, kailangan talaga i-verify pero masyadong detailed yung conversation at ang sabi sa akin ni Kong Libiste, marami pa hindi pinakita sa akin. And it was shown not only to me, but not only to Congressman Pino, but three other congressmen. In the interest of transparency, Kong, are you willing to publicly release these screenshots or do you even have a copy po? No. Congressman Libiste didn't give us a copy. Actually, we are asking him to give us a copy. Pero marami siyang Alam mo, minsan talaga nagugulan ako dito kay Libiste. Sorry Pasensya na. Alam ko magaling siya. Minsan tumatayo siya na nga lang yung tumatayo. Tsaka itong si Barsaga. Pero minsan gulo-gulo kasi. Alam mo kaya nakakabwisit at nabibwisit yung ibang tao. Honestly I'm speaking outside. Okay, ibig sabihin, I'm speaking not kung ako ay hindi Duterte supporter, kung hindi ako anti-Marcos. Ang gulo-gulo niya kasi. Minsan may sasabihin siya, unti-unti pa. Pwede ba, diretsuin mo na lang? Ano ba talaga? Ano yung mga ebidensya mo? Kasi nag-aantay daw sa proper time. Nagpunta ka na ng Senado nung one time Ba't di mo pa binurgal lahat doon? O kung ayaw man nila, magpa-presscon ka, isa-isahin mo. Eto, ang ebidensya, ganito. Nasa sa inyo na, taong bayan, gagalaw ba kayo, kikilos ba kayo, eto na. Hindi yung unti-unti, bukas may iba na naman, may bago na naman. Sa susunod na araw, sasabihin mo, pinabakasyon ka. Kinausap ka ng nanay mo, na lagi na lang ganun Sorry I'm not against you. Okay, suportado kita sa mga panawagan mo dyan. Pero wag mo nang inuunti-unti kasi yung drama minsan nakakabuisit yan Sa totoo lang, nakakabuisit na. Tuloy. Mga doubts, marami siyang sabi ko nga sa kanya, you have to take the risk. Kung naniniwala ka dyan, yung ginawa, dapat you have to take the risk. Pinapatok sa kanya. Kong, what do you know about Undersecretary Adrian Bersamin?
how heavily involved is he in these alleged kickbacks, itong mga SOPs? I know his name has already been floated in the hearings doon sa flood control investigation. Pero what do you know about Yusek Bersamin? Wala, hindi ko naman siya. Na-meet ko siya siguro once or twice. Pero alam mo, ang problema kasi, yung investigation mismo ng gobyerno, laging humihinto. For example, ICI. Di ba? Nakita naman natin, walang pinuntahan. Dahil nagre-resign, hindi napondohan, hindi nabigyan ng mga staff. Hindi na supportahan ng gobyerno. So, hindi nakapag-imbestiga hanggang mag-resign na yung dalawa. So, yung resignation is, I think, is a form of protest because kung meron lang silang, kung nasuportahan sila, hindi siguro sila magre-resign. Then, suddenly, yung committee on, the Ribbon Committee of Senator Lacson, diba, pinanggit niya si mga Bersamin, pero hindi niya pinatawad. Pagkatapos hindi niya na binanggit. Pero sinabi niya, hindi nakarating kay Presidente yung 8 billion, nagpanggap lang ang mga Bersamin, sila ang nakinabang. After that, hininto niya na investigation. So, Yun na nga Baka talaga. Tapos ito namang impeachment complaint, may paraan na sana para mailabas yung mga ebidensya, pinatay din kagad. So nakakapagtaka. Pero ako, siyempre, simple lang sinasabi ko, matagal na. 2023, 2024, 2025 national budget. Unprecedented in the history of our country. 1.45 trillion in insertions, diversions, and amendments. Nakalagay nakalaan para sa mahalagang proyekto ng gobyerno, inilipat para sa mga flood control at mga maanumalyang proyekto. Bakit pinayagan ng Pangulo? Hindi niya na-explain. Bakit siya pumayag? Hindi naman kung isang taon lang, baka napalustan siya, pero 3 taon sunod-sunod. Yun talaga yung 3 taon sunod-sunod. Tapos, wala lang. Walang substance daw yung impeachment sa kanya. Alam mo, yung mga akusasyon ng mga ilang pinklawan at dilawan at mga loyalistang tanso na sinasabi nila, dapat talaga ma-impeach na yan si VP Sara Duterte para panagutin at sagutin niya mga katanungan. Ang ina, sinagot na ng paulit-ulit, kowa na nga ang sumagot eh. Etong si Marcos, sagutin niya rin bakit niya pinirmahan 3 beses sunod-sunod ang mga corrupt budget, mga insertion, allocation, bakit niya pinirmahan? Yan ang dapat niya sagutin. 'Di ba? Kung wala talaga siyang involvement sa allocation, sa insertion, dapat niyang sagutin yan. Tapos ibabaling nila sa ibang tao. Eto nga, tingnan ninyo yung ginawa dito. Binaboy na naman itong kay Revilla eh. Papakita ko sa inyo kung paano nila ginagago yung issue kay Revilla ha. Mantakin mo una, 4 sila sa kaso, biglang siya na lang mag-isa. Di ba? Para magkaroon ng laman nung una, 4 pa daw sila, ngayon tinanggal na yung iba. Alam mo yun, ang gago eh. Naghain ng counter affidavit si dating Senador Bong Revilla nang humarap sa preliminary investigation para sa reklamong plunder kaugnay sa manumalyang flood control project. Pero ikinagulat ng kampo ng dating senador na siya na lang ang natirang respondent dahil naging witness na ang iba. Ang sagot ng Justice Department sa pagtutok ni Sandra, halatang halata eh. Kung talagang gusto ninyong panagutin, kung talagang totoong pananagutin ninyo ang mga nagkasala, di umano. Bakit di nyo kinasuhan? Ngayon, gagawin nyo na silang witness para lang yung isang tao madiin. So, it's not really for anti-corruption crusade, but it's really mission to destroy Revilla. Yun lang yun eh. It's not really for anti-corruption. It's destroying the name of Revilla. Aldo. Nagtipon sa labas ng Department of Justice ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang pagdalo Legit yan. Mga organic yan. sa preliminary investigation para sa kinakaharap niyang reklamong plunder. Kaugnay ito ng maanumalya umanong flood control projects. Nagbigay ng maikling pahayag si Revilla pagkatapos dumalo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan.